Lagom ng review ng nobelang Mga Ibong Mandaragit. Lutang na lutang sa nobela ang ideolohiya ng Marxismo. Ang guro ni Mando na si Dr. Sabio at ang politikong si Senador Maliwanag ay tumayong mga tagapayo sa laban. Pinakita rin ang pagkakaisa ng mga obrero sa pamumuno ni Rubio at ng mga magsasaka kay Pastor laban sa pagkasamantala ng Hacienda Montero na maaaring ituring na metapora ng Hacienda Luisita kung saan si Chris Aquino ay si Dali Montero. Sa Kabanata 69, winika ni Mando Plaridel, isang pahayag na nagpapahiwatig ng pagpihit sa armadong pakikibaka matapos ang madugong pamamaslang sa mga magsasaka sa Hacienda Luisita. Kaya't gaya ng sinabi ni John Lennon sa kanyang awiting Imagine, ang pangarap ng mga revolusyonaryo noon at ngayon ay iisa, isang lipunan na tunay na malaya at makatarungan. Tunay ang ugnayan ng panitikan at kasaysayan. Ang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez ay isang nobelang makabayan na nagsasalaysay ng kasaysayan, tulad din ng dekada 60 ni Luwalhati Bautista, Nolo Me Tangere, El Filibusterismo ni Rizal, at iba pang nobelang makabayan na may layuning ipakita ang makabayang daloy ng kasaysayan at nagiging tulay ng kabataan upang maunawaan ang lipunan noon at ngayon. Sa kaso ng Mga Ibong Mandaragit, ipinakita ni Hernandez hindi lamang ang pananakop ng mga Hapon, kundi pati kung paano muling lumakas ang impluwensya ng Estados Unidos sa ating bansa. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ang mambabasa ng pagkakataon na suriin ang malalim na epekto ng pananakop, pati na ang papel ng mga kasabwat na Pilipino sa pagpapalit ng anyo ng mananakop. Ang bawat nobelang makabayan ay nagbubukas ng isip at nagtutulak sa atin na suriin ang kasaysayan at kultura, tulad ng pag-usuri ni Cecil B. Mojares sa mga panitikan gaya ng Urbana at Feliza. Ipinakikita ng mga ganitong akda ang ugnayan ng panitikan at kasaysayan. Sa nobelang Mga Ibong Mandaragit, bagamat hindi natin maririnig ang mismong tunog ng ikalawang digmaang pandaigdig, malinaw nating mauunawaan ang iba't ibang pagpapakahulugan sa pagiging bayani at taksil, ang mga gerilya bilang mandirigma ng bayan at ang mga makapili na nakipagtulungan sa Hapon. Ang ganitong tunggalian ng pananaw ay may hahambing sa makabagong usapin tulad ng paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani at ang patuloy na pagkatangka ng historical revisionism. Sa huli, ang mahalagang tanong, ang mga pinuno ba natin ngayon ay tulad ni Amado Plaridel, Magat Dalisay at Dr. Sabio na nakikibaka kasama ng bayan o sila ba ay kabilang sa mga ibong mandaragit na patuloy na nananamantala? Nakabatay sa kasagutan ang kagyat nating pagkilos. Pag-unawa sa binasa, ipaliwanag ng buong husay ang mensahe ng mga dialogong binanggit sa review ng nobela. Una, pinatutunayan ng karanasan na ang kasamaan ng isang gobyerno ay malimit na siyang gumigising sa bayan upang magbalikwas at lagutin ang gapos na tanikala. Mungkahing sagot, nag-aaklas ang mga tao kapag ang gobyerno ay mapagsamantala at mapang-alipin sa mga tao. Kapag puno ng katiwalian at ang marami ay naghihirap, tiyak na mag-aaklas ang tao. Ikalawa, ang malalaking pangyayari kapalis ng isang baha, tinatangayan lahat ng bagay na mahina at marupok, pero ang matitibay na haligi at malulusog na punong kahoy di natitinag. Mungkahing sagot, kapag matatag at maprinsipyo ang isang tao, hindi niya isusuko ang kanyang prinsipyo sa kabila man ng mga tukso at pagsubok. Ikatlo, kung sa kabila ng mga katotohanan ay matalo ang asunto ng obrero, ang nagpatalo'y di ang kasahulan ng katwiran, kundi ang mga laos na regla ng sosyedad at sulimpat na mata ng mga humahatol. Mungkahing sagot, kapag natalo sa ipinaglalaban niya ang isang manggagawa, kahit pa makatwiran ang hinihingi niya, ito ay dahil sa bulok na sistema ng hustisya sa bansa at sa mga batas na mapanupil. Ikaapat, maraming mahusay sumulat pero mahina ang loob, madaling matakot sa malaki at madaling masilaw sa salapi, at malaki ang takot sa katotohanan. Mungkahing sagot, may mga manunulat na takot na ilantad ang totoo at madaling masuhulan ng pera. Ikalima, bilang bayang sakop, ang unang itinuro sa ati ang pagtingala sa Panginoon. Pinapaniwala tayong naparito sila alang-alang sa ating kabutihan. Pinapaniwala rin tayong na ang lahat ng dala at lako nila'y siyang mabuti para sa atin. Ang kanilang wika, ang kanilang negosyo, ang kanilang sistema sa buhay, pati ang kanilang bisyo. Ang Pilipino'y naging mabuting matching, eksperto sa panggagaya. Ang kalintikan nga lamang, karamihan sa ginaya nati ang masama. Mungkahing sagot, marami tayong natutunan mula sa mga Amerikano at pati ang masama nilang ugali ay nakopya natin.
Para tayong mga unggoy na walang kayang gawin kundi ang gubaya sa dayo.